Manong Ted, DJ Chacha, pahirapan pa rin talaga sa mga apektadong residente, maging ng pamahalaan, itong makapal na abo na idinulot nga at bumalot sa malaking bahagi ng Albay mula sa nag-aalboroto pa ring bulkang Mayon. Bukod kasi sa nakita noong Sabado na malawak o matinding ashfall, nagkaroon ulit ng panibagong pagbaba o pagbagsak ng abo kahapon ng umaga. Kaya talagang pahirapan pagdating sa paglilinis ang mga residente dito sa abo na halos kinumutan na nga ang malaking bahagi ng bayan ng Kamalig dito sa Ginubatan, maging sa may Ligao City. Sa Ginubatan nga, Manong Ted, sa DJ Chacha, halos lahat ng barangay, 44 barangays ang talagang apektado. Kahapon or kagabi particularly, umulan dito sa malaking bahagi naman ng probinsya, bahagi na malaking tulong sa mga residente para sa paglilinis nila ng kanilang mga tahanan, ng mga gusali at iba pa mga structures dito sa area. Ang binabantayan lang ngayon kapag nagtuloy-tuloy itong malakas na ulan dahil yung pangamba naman ng lahar dahil nga sa dami ng abo na ibinagsak dito sa area, yun naman yung pwedeng tangayin kapag nagtuloy-tuloy itong buhos ng ulan. Pero awa ng Diyos, huminto naman bandang alas 6 ng umaga, kaya putik naman. Ang another problem ngayon ng mga residente, pinag-aaralan na ng LGU naman ng Kamalig ang pagsasagawa o pagpapatupad ng Cash for Work at Food for Work program para sa agarang paglilinis ng kanilang mga lugar at matulungan din at the same time yung mga apektadong residente. Ang pinakahuli kasing update dito, yung pinaka-easy gully na puntahan siya ng mga authorities, talagang balot na balot ito ng mga volcanic deposits galing sa pyroclastic density currents o yung uson na dulot nga nung yung mabilis na ragasangan ng mga pinagsamang abo at iba pang volcanic elements sa dalisdis ng bulkan. Ang kapal na nung naturang mga nakitang natuyong lupa at bato o buhangin na rin dito sa area ng Barangay Maisi na halos malapit na doon sa next barangay na pasok naman sa 7-kilometer extended danger zone. Kaya pinag-aaralan ngayon ng provincial government ng Albay na bagamat wala pang alert level 4, baka magrekomenda raw sila na palikasin yung ilang barangay sa bahagi ng Daraga at Kamalig na pasok sa 7-kilometer extended danger zone na malapit na nga dito sa Barangay Maisi dahil umaabot na doon yung lava flow na nararanasan sa patuloy na pag-aalboroto pa rin ng bulkang Mayon na nakataas pa rin sa kasalukuyan sa alert level 3. Manong Ted, DJ Chacha? Yes, Mon, kasi ngayon lang ako mismo na ngayon lang ako na nakakarinig nga ng gantong uri naman ng description sa nangyayari diyan, pyroclastic density currents. Ano ba ang kwento ng mga locals diyan? Meron bang pagsabog ito? Meron bang narinig na parang pumutok? O ano ba ang paliwanag dito? Ano ba description nito? Ang sabi ng mga residente at maging ng T-Vox talaga, yung pinakapaliwanag nila kahapon, Manong Ted, tungkol dito sa nangyaring makapal na abo, wala daw explosion o pagbuga nga technically sa bulkan. Ito raw ay natipak lamang na bahagi ng lava flow na galing sa bandang itaas ng bulkan at habang dumadaos-dos ito, nagdulot na nga ng pyroclastic density current. Kaya kung makikita ninyo sa mga videos ng PVOX, hindi sa taas nang galing yung parang pagbuga, nasa bandang gitna ng bulkan. Kasi doon nagkaroon ng parang parang pag-spark na mga bato at saka ng lava. So doon parang pumutok, pero ang sinasabi kasi alisin daw yung description ng pagputok ng bulkan kasi nga dulot lang daw ito ng mga uson ng galing sa bulkan. Ito yung patuloy na paglabas nga at pagdaos-dos ng mga syempre may mga maiinit na bato at iba pang mga volcanic elements sa banda, sa dalisdis ng bulkan pababa. Sige, kasi mamaya hihingi tayo ng kumbaga scientific explanation nga dito sa pyroclastic density currents ito. Pero sa ngayon, Mon, sa lahat ng mga nakapaligid na mga bayan at lungsod doon sa Mayon, saan dito ang pinaka-apektado so far sa pagkakaalam mo? Oo, Manong Ted, actually yung hangin kasi saka yung Miisi Gali yung pinaka-naapektuhan. Itong Miisi Gali, yung pinaka-apektado dito ay yung mga bayan naman ng Kamalig at saka ng Ginubatan, umabot pa yan hanggang sa Ligao City. Kung iisipin, yung Miisi na yan, nasa bayan niya ng Daraga. Pero hindi naapektuhan masyado yung bayan ng Daraga kasi nga yung pagtaas ng abo, bumagsak siya sa mga next town and cities.
So doon na umabot sa Kamalig, palayo na siya ng palayo hanggang umabot na nga ng Ligaw City. Yung direksyon din kasi ng hangin ang nakaapekto rito, kaya ngayon namumroblema ang mga residente dahil sa kapal ng abo umaabot ng 1 to 2 inches yung kapal ng abo na halos bumalot sa kanilang lugar. Pag di nila inalis to, talagang mahirap lalo pag bumara pa sa mga kanal at madulas din ang sitwasyon dito. Saka masakit siya sa balat at saka yung health hazard din eventually. O sige, nasa amin ng linya ngayon si Ginoong Oscar Cristobal ng PDRRMO, kaya sa ilang pang mga kaukulang update at detalye. Salamat, Mont, mag-iingat ikaw. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.